So, yung iba naman guys, no, parang yung iba sa inyo nangungulila. Mga kapiksi, especially kung nasa malayo kayo, LDR guys, no. Wala tayong masyadong nakitang money energy dito guys. So, pagdating sa money, ito yung panghawakan natin. Itong abundance, no. Abundance. Actually, pati sa pag-ibig guys, this is abundance of love. For some, di ba? Kasi sabi ko nga, very harmonious yung relationship. So, this may be abundance of love. And yung iba naman sa inyo guys, parang namimiss, no? Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for today night is monthly taroscope para ngayong October para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayong magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo guys. So, sa dulo ng video yan. Kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo. So, unahin natin. Wow, grabe. Hindi ko pa natatapos yung sasabihin ko, no? Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga anghel gabay. So, abundance guys, no? Unang-unang card pa lang. Unang-unang basa pa lang guys. Abundance agad ang nag-iintay sa inyo para ngayong October mga kapiksi. Abundance, kasaganaan, pagpapala. So, make sure na maging ready kayo, no? Ilagay nyo yung sarili nyo sa receptive state para bumukas yung pintuan ng mga blessings sa buhay nyo. So, sa mga nagtatanong, kapiksi, paano ka ba ilalagay yung sarili ko sa receptive state? Palagi kayong magpasalamat guys, no? Attitude of gratitude. Kailangan meron kayong mapagpasalamat na puso. The more na nagpapasalamat kayo sa mga blessings na natatamasa nyo, the more na pinapapasok nyo rin yung mga blessings sa buhay nyo mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na to guys sa comment section. Mind abundance, mind kasaganaan, mind pagpapala. Okay? Grabe, ang ganda ng bungad. So, yung next message, recovery. Wow, diba? So, ikaw na talaga, Gemini. Ibig sabihin nito, unti-unti na kayong nakaka-recover, nakakabawi sa buhay nyo, mga kapiksi. Pwedeng sa kabuhayan, pwedeng sa health din. Guys, no? Kahit anong aspeto ng buhay nyo. Syempre, guys, magkakaiba kayo ng story. So, take it how it resonates. Pero, maganda ito kasi ibig sabihin talagang nagiging positibo na yung energy nyo. So, kung ito naman ay pertaining sa kalusugan, guys, palagi ko kayong ina-advise na magpa-check up, no? Sa mga doktor, sa mga manggagamot, para talagang ma-diagnose, no, ng maayos yung inyong mga nararamdaman, mga kapiksi, and talagang mabigyan kayo ng karampatang lunas sa mga binagdadaanan nyo. Okay? Alright. So, i-mind nyo na rin yung recovery sa comment section, guys. And another message para sa inyo. Ito, not the right time. This will not resonate with all, mga kapisi, pero for some of you, pwedeng naka-resonate itong energy na to if meron kayong mga minamanifest na hindi pa siya nangyayari sa buhay nyo. Probably it's not the right time yet. Kulang pa, no? Kulang pa sa effort, kulang pa sa beliefs, mga kapiksi. Kulang pa sa pagsisikap at pagtsatsaga. It doesn't mean na hindi siya mangyayari or hindi siya magmamanifest, pero probably hindi pa ngayon. So you just have to be consistent and i-push through nyo lang, guys, hanggang sa totally maging ma-okay and totally ma-manifest nyo yung mga desires nyo, guys. Okay? Alright. So,
comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to guys. Hanapin natin yung, ito guys, i-mind nyo tong abundance na to at saka itong recovery na to, mga kapiksi sa comment section. Hanapin natin yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, na-flash sa screen nyo, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Gemini guys, kayo ay na-present ng King of Swords sa ating spread. Ito yung energy nyo guys. Habang nilalatag natin to sa mga naghahanap guys sa mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items guys na may kita kayo sa description box. So, ito yung aventurine, ito yung citrine guys. So, check out nyo na. Meron ditong presence guys ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be you may be dealing with another fire sign. Ito guys, this is more on relationship energy. Although mamaya titingnan natin if meron ups, if meron tayong makita dito about money mga kapiksi. Pero ito guys, nakikita natin yung mga pagtatalo, no? Maaari kayong mabiktima guys ng panduloko mga kapiksi, no? Kahit hindi sa relationship mga kapiksi, kahit sa I'm sensing na this is more on barkada, kaibigan, pwedeng ano din, kapatid or kamag-anak, na maaari kayo mabiktima ng panloloko. Kumbaga, kakilala mo pero lolokohin ka. So this is a very deceptive energy mga kapiksi. Tapos sila na yung nanloko sa inyo guys, tapos sila pa yung may ganang magalit, no? Kumbaga parang sila pa yung mas palaban yung ugali, mas matapang yung ugali, no? Kahit na sila yung nanloko sa inyo guys. So be very careful sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo mga kapiksi, kahit kaibigan nyo, kahit kadugo nyo, minsan kadugo pa nga, no? Pero yeah, ibig sabihin nito, ito yung warning, babala na, mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo guys, okay? Kasi maaari kayong mag-away at saka magdadala ito ng labis na frustration sa inyo. Talagang yung iba sa inyo guys, pwedeng magkasakit dahil sa stress nadulot nitong person na to, and hindi maganda yung katawan sa stress mga kapiksi. So maaari kayong magkasakit. Yung iba maaring ma-depress, no? Dahil sa gagawin nitong person na to. So, para hindi na kayo umabot sa ganitong punto, guys, iwasan nyo na, or maging maingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan nyo, mga kapiksi. Alright? Sa positive side naman, guys, nakikita natin na maaaring may magbalik sa inyo. Although, hindi ko alam syempre kung maganda or negative sa inyo to guys. Past lover, may mga past lover na, lalo na kung meron kayong mga anak mga kapiksi. So let's say for example, iniwan ka ng jowa mo, tas may anak kayo, tas pinabayaan ka niya, tas para magpaparamdam ulit ito sa inyo guys. So, depende kung matutuwa kayo or hindi. But, syempre for the sake of the kids, guys, kahit wag nyo na silang tanggapin, pero at least manghingi kayo ng sustento para sa mga bata.
para sa mga anak nyo. Yung iba naman guys, kung very harmonious naman yung relationship nyo ng iyong partner o specific person, nararamdaman naman natin yung pagiging loyal, no? Pagiging loyal ng person nyo, mga kapiksi. So, yeah. Maganda yan para sa inyo. For some of you guys, maaaring may mga bagong kontrata, mga bagong offer, no, na ma-experience kayo, mga kapiksi. So, ito yung magre-resonate dun sa mga kapiksi natin na may mga nilalakad, no, kung meron kayong nilalakad for negotiation. So, kunwari, business, nakikipag-deal kayo sa mga suppliers, yan. So, maaring matuloy yung mga pirmahan ng kontrata and magsettle yung mga agreements na magiging pabor sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, ito guys, imain-man nyo na tong mga bagong kontrata na to, itong harmonious na relationship, at least for some, kasi nakikita natin na harmonious yung relationship nyo, mga kapiksi. So, what else? Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Alright. So, yung iba naman guys, no, parang yung iba sa inyo nangungulila. Mga kapiksi, especially kung nasa malayo kayo, LDR guys, no? Wala tayong masyadong nakitang money energy dito guys. So, pagdating sa money, ito yung panghawakan natin. Itong abundance, no? Abundance. Actually, pati sa pag-ibig guys, this is abundance of love. For some, diba? Kasi sabi ko nga, very harmonious yung relationship. So, this may be abundance of love. And yung iba naman sa inyo guys, parang namimiss, no? Dahil pwedeng malayo kayo, homesick, ganyan, kinakain ng homesick, mga kapiksi. So, parang miss na miss nyo na yung inyong mga mahal sa buhay. Kung meron kayong jowa, pwedeng namimiss nyo yung jowa nyo. Kung family, namimiss nyo yung family nyo. Pero nangungulila itong mga kapiksi. Ibig sabihin, you feel alone, nasa malayong lugar, and namimiss nyo na sila guys. Okay? So, meron naman tayong mga chat, di ba? Video call. So, sa panahon ngayon, dati guys, naabutan ko pa yung panahon ng telegrama. So, hulaan nyo na lang kung gano'n na ako katanda. Pero naabutan ko yung panahon ng telegrama. Bata pa ako nun. So, ngayon, video call, di ba? Video call, chat. So, madali na lang. At least, mababawasan yung pangungulila, mga kapiksi. So, imain-main nyo na ito guys, itong mga harmonious na relationship, no? Abundance of love, tsaka itong mga bagong agreement, guys. So, walang lumabas about sa kabuhayan at saka sa kaperahan. So, balikan nyo na lang yung reading natin for money, no? Next time. So, ito na guys yung ating yes or no pick a card reading, huminga ng malalim. Tapos, itanong nyo sa isip nyo yung tanong na gusto nyong malaman for October. And then, pili kayo ng isang card. Available na yung ating 2026 pick a card kapalaran guys. Panoorin nyo na. Punta lang kayo sa homepage mga kapiksi. Alright, so huminga ng malalim. Itanong sa isip yung tanong. Pili ng isang card guys. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo guys, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, puro yes naman, mga kapiksi. So, yeah, comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.